Mga kabunyog, isa lang ang masasabi ko na observation sa mga nangyayaring ito. Mali si Cheese, mali si Amy Marcos, mali si Cayetano, mali si Estrada, mali pati ang Korte Suprema. Saan? Sa kuha nila sa impeachment ni Sara. Bakit nasabi nating mali sila? Pare-pareho kasi ang pagtingin nila sa impeachment ni Sara eh. Ha? Pare-pareho ang pagtingin nila. Ang pagtingin nila, itong mga binanggit kong tao, pati na yung Korte Suprema, ang pagtingin nila sa impeachment ni Sara, ito ay panggigipit kay Sara. Ito ay harassment kay Sara. Ito ay agenda ng isang grupo sa politika para si Sara ay gipitin, iharas, para hindi ito makatakbo sa 2028. Ganun yung tingin. Ganun yung tingin ng mga senador na ito. Si Chis Escudero, si Amy, si Cayetano, si Estrada, pati siguro yung ibang mga senador. Kaya lang, ito kasi yung vocal na nagsasalita. Ganun din, ang malungkot dito, pati ang Korte Suprema, ganun ang pananaw. Ano ba ang sinabi ni Chis? Ang tinutukoy niya ang Kamara, ang House of Representatives. Pinangalanan niya, ang House of Representatives, wag nyo kaming gamitin sa agenda ninyo. Parang ganun eh. Ha? Huwag nyo kaming gamitin, hindi kami papayag sa Senado na gamitin ninyo. Mali yung ganung pagtingin. Ang pagtingin ni Chis Escudero, may labanan si Sara sa sila Romualdez ng House at si Romualdez kalaban si Sara, gustong gamitin ni Romualdez ang Senado. Kaya ang sinasabi ni Chis Escudero, hindi daw siya papayag hanggat siya ang Senate President para gamitin ng isang grupo ng mga politiko laban kay Sara Duterte. Mali yung ganun mga kabunyog. Mali yung ganung pananaw. Senate President ka pa naman, ganun ang pananaw mo. Mali. Hindi ito labanan ni Romualdez at ni Sara Duterte. Hindi. Hindi ito labanan ng House at ni Sara Duterte. Ang gusto ditong magpanagot kay Sara ay ang mamamayang Pilipino. Ang Senado, ang papel ng Senado ay maging korte sa impeachment. Ang papel naman ng Kamara ay maging prosecutor. Sila ang mag-i-initiate. Sila ang magpapasimula ng impeachment. At once na mag-decide ang Kamara na dapat ituloy ang impeachment, ang papel ng Senado ay mag-conduct ng trial. Walang pakialam ang Senado. Walang pakialam ang Senado kung iyan ay may tatamaan na politiko tulad ni Sara. Kung ang nagtutulak niyan sa Kamara ay ang grupo nila Romualdez, hindi yan ang issue dyan. Hindi ito yung Ang problema kay Chis Escudero, ang tingin niya, itong lahat ng ito ay maniobra ni Romualdez para gipitin si Sara, para hindi na makatakbo sa 2028. Hindi ito eh. Ito ay issue ng pananagutan. Napakaraming mga issue ng katiwalian kay Sara at dapat niya itong panagutan. Ang papel ng Senado ay maging korte. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Amy Marcos, ganun din ang sinabi. Ang sabi ni Amy Marcos, gusto niyong tanggalin ang Vice President. Bakit hindi niyo tanggalin o palitan ang inyong speaker si Romualdez? Ang pinapatamaan na naman ni Amy ang Kamara. Ang tingin ni Amy Marcos, dahil kakampi nga siya ni Sara, ginigipit si Sara. Pinagkakaisahan si Sara. Dahil pinagkakaisahan si Sara, gustong matanggal si Sara sa pagka-Vice President. So kung gusto niyong matanggal daw si Sara sa pagka-Vice President, wag ngayon, wag dito, wag ganito ang gawin. Tanggalin niyo muna yung speaker niyo. O kita niyo? Ibig sabihin ng pagtingin ni Amy, ang lahat ng ito ay labanan ni Romualdez at ni Sara. Dahil kakampi siya ni Sara, kinakampihan niya si Sara, so ngayon hinahamon niya ang Kamara. Bakit gusto niyong tanggalin si Sara kung gusto niyo tanggalin niyo ang speaker niyo? Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan sila mag-isip. Si Cayetano ganun din. Anong sabi ni Cayetano? Kung gusto niyong matanggal si Sara, talunin niyo na lang sa 2028. O yan, mali na naman yan. Ang tingin kasi ng mga senador, ang lahat ng ito ay politika.
Hindi nila ito tinitingnan bilang pagpapanagot kay Sara eh. Ang tingin nila dito ay politika laban kay Sara. Ha? Ganon din si Estrada. Anong sabi ni Jingo Estrada? Ako, ayaw ko nang maulit ang nangyari sa ama ko. Ha? Pinagkaisahan siya. Hindi kinilala ang kanyang due process. At ito na naman ngayon ang nangyayari kay Sara Duterte sa Vice President. Hindi na ako makakapayag na maulit ang nangyari noon. O, di ganyan na naman, ano? Ha? So mga kabunyog, mga kababayan, lahat sila, ang pagtingin nila dito sa ginagawang ito ay pumumulitika laban kay Sara. Hindi nila tinitingnan ito na may mga lumitaw sa investigasyon na Kamara na grabing korupsyon ni Sara, yung mga confidential funds at iba pa, nakita yan ng taong bayan, may mga ebidensya dyan, at may mga grupo ng taong bayan na nag-file ng impeachment laban kay Sara dahil sa mga nakikitang katiwalian niya. Dapat siyang magpaliwanag at sumagot dyan. Pananagutan. Sinuportahan naman ito ng mga kongresista. Kung may agenda man sila Romualdez, kung may agenda man ang mga kongresista kontra kay Sara, agenda nila yan. Pero pagdating sa taong bayan, ang gusto ng taong bayan ay katotohanan. Pananagutan ni Sara Duterte sa bayan. Hindi magkasabwat si Romualdez at ang mga leftist. Hindi magkasabwat si Romualdez at sila Laila de Lima. Hindi magkasabwat si Romualdez o ang Kamara saka itong mga private complainants. Hindi. Kung may agenda man si Romualdez na napapaboran siya dyan kasi kalaban niya si Sara, yun ay consequence ng impeachment na yan. Pero ang impeachment na yan ay pagsisikap ng taong bayan na mapanagot si Sara sa mga ginagawa niya. Ang dapat gawin ngayon ng Senado ay mag-conduct ng trial. Kilalanin yung karapatan ng mamamayan na manawagan ng accountability. Kilalanin din ng Senado yung karapatan ni Sara na idepensa niya ang sarili niya. Yan dapat ang ginagawa ng Senado. Ang problema hindi gayon eh. Ang pagtingin ng Senado, lalo na nito nila Cheese, ni Amy, ni Cayetano, ni Estrada, ang lahat ng ito ay pamumulitika laban kay Sara. Kaya ang statement ni Cheese Escudero, hindi kami magpapagamit sa inyo. Sabi niya, kayo na may mga agenda sa politika, tinutukoy niya sila Romualdez ng Kamara. Hindi kami magpapagamit sa inyo. Ha? Yan din ang sabi ni Amy. Ha? Palitan nyo ang speaker nyo, hindi si Sara Duterte. Sabi naman ni Cayetano, tulunin nyo na lang si Sara sa 2028. Sabi naman ni Estrada, hindi ako papayag na maulit ang nangyari sa ama ko, maulit na naman ngayon. Ang nakakalungkot dito, ito ang nakakalungkot. Ganyan din ang pagtingin ng Korte Suprema. Kung babasahin natin yung desisyon ni Leonin, ganun ang sinabi niya. In fact, mayroong isang justice ng Korte Suprema ang nagsabi, concurring opinion niya. Sabi niya, masyadong highly immoral ang ginawang maniobra ng Kamara. Imagine niyo yan. So ibig sabihin, ang pagtingin dito kahit ng Korte Suprema, itong nangyayaring ito ay maniobra ng mga politiko laban kay Sara. Hindi. Para sa taong bayan, ito ang pagpapanagot kay Sara. Bakit gamitan ba ito? Gamitan ba ito ng isang kampo ng politiko? Hindi. Ang mandato ng Senado, hindi naman magpagamit sa isang grupo ng politiko kung sila Romualdez man yan. Ang papel ng Senado ay maging impeachment court. Kapag may isinampa sa kanilang reklamo, impeachment, ang papel nila ay maging korte. Hindi sila sinasabing kumampi sila kay Romualdez. Hindi sila sinasabing kampihan nila si ganito laban kay ganito. Hindi yun. Ginagawa natin, sinusunod natin, binastos naman nila, binalahuran naman nila. Sinong pinoprotektahan nila? Hindi ang sambayanan, kundi si Sara Duterte. Yan ang malungkot yan. At sasabihin lang nila dyan, poprotektahan namin si Sara dahil politika ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi politika. Hindi politika ito.
Sa Kamara siguro or kila Martin Romualdez, politika yan. Pero sa aming mga mamamayang Pilipino, hindi politika ito. Masyado na kaming nasusuka sa nangyayaring korupsyon sa bayan. Nang makita namin kung gaano kagarapal ang ginawa ni Sara, batay sa mga naging pagdinig ng Kamara, kaya kaming mga grupo ng mamamayan ay nag-file ng impeachment complaint. Ngayon, sinuportahan ito ng Kamara. Dapat sana pagdating sa Senado, ginawa naman ng Senado ang kanilang trabaho. Hindi. Tapos titingnan nila ito politika. Ang problema naman sa Korte Suprema, ganun din ang tingin, politika ito. Hindi ito politika. Ito'y pagpapanagot sa mga nakikita nating nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.